Karunungang Bayan. Ang karunungang bayan ay bahagi ng panitikang bayan na nagsisilbing daan upang maipahayag ang mga kaisipan o mensahe ng isang pangkat. Bugtong, uri ng larong nagpapatalas ng isip ng ating mga ninuno noon. Halimbawa ng bugtong, isda ko sa Maribeles, nasa loob ang kaliskis. Isang hukbong sundalo, dikit-dikit ang mga ulo. Sawikain, nagpapahayag ng isang katotohanan o ideya na mas maiksi at simple. Mga halimbawa ng sawikain, nagbibilang ng poste, walang trabaho, bahag ang buntot, duwag, kapilas ng buhay, asawa, kusang palo, sariling sipag. Nakalutang sa ulap, masaya. Tulog langis, mahimbing ang tulog. Takip silim, malapit ng gumabi. Pagsunog sa kilay, pag-aaral ng mabuti. Sa lawikain, mga patulang pahayag na hitik sa mga aral. Mga halimbawa, huwag gawin sa iba ang ayaw mong gawin nila sa iyo. Kung ano ang puno, siya ring bunga. Kung walang tiyaga, walang nilaga. Pagkahaba-haba man ng prosesyon, sa simbahan din ang tuloy. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ang buhay ay parang gulong, minsan nasa ibabaw, minsan ay nasa ilalim. Ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi rin makararating sa paroroonan. Magbiro ka sa lasing, huwag lang sa bagong gising. Kung ano ang itatanim ay siya ring aanihin. Nakadepende ito sa aklat ng sanggunian. May pagkakataong ang sawikain at salawikain ay pareho lamang. Tanaga, binubuo ng 4 na taludtod na may tiga-4 na 7 sukat. Tag-init ni Ildefonso Santos. Alipatong lumapag, sa lupa nagkabitak, sa kahoy nalugayak, sa puso naglalagablab. Halimbawa ng tanaga. Palay siyang matino, nang humangi yumuko, ngunit muling tumayo, nagkabunga ng ginto. Karunungang bayan. Sa buhay ng tao ay may mga karanasan na kailangang iwasan at dapat ayusin, tamang tandaan at sa tuwinay pakaisipin, mahalagang ingatan tulad ng kayamanan. Iwasan ng hindi maging anak dalita. Ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa paroroonan. Pakaisipin upang maging malawak ang isip. Sa anumang lakarin, makapito munang isipin. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Tandaan upang maging buo ang loob. Kung hindi ukol, hindi bubukol. Kung anuman ang bukang bibig, siyang laman ng dibdib. Anak na di paluhain, ina ang patatangisin. Ang kalusugan ay kayamanan. Daig ng maagap ang masipag, lakas ng katawan, daig ng paraan. Nabanggit ni Lolo ang mga karunungan sa buhay na maaaring maging gabay sa aking palagay. Ito ang mga bagay na dapat mong isabuhay nang maging huwaran ng buhay. Tumutukoy sa nagsasalita o bumibigkas sa tula. Una, ikalawa, o ikatlong panauhan. Unang panauhan, ako. Nung una kong masilayan ang iyong mukha, ako'y nabighani kaagad. Ang iyong mata na nakaaakit sa ganda, ang iyong labi na napakaputla. Sukat, tumutukoy sa bilang ng pantig sa bawat taludtod. Ano ang sukat ng tulang ito? Panahon ay lumipas, sing bilis ng kidlat. Sa pagbabalik tanaw, nakaraang nasipat,
Bakas ng kahapon, puro luhat salat, sa isipan na natilit nakatatak. Tugma, kung magkakatunog ang huling pantig ng mga salita. Ano ang tugma sa tulang ang buhay ng palay? Talinghaga, malalalim na paglalatag ng kaisipan. Tukuyin kung ano ang talinghaga sa tula. Ay tumutukoy sa pagkakabuo ng pagkakasulat ng tula, ilang linya sa isang saknong, ilang salita sa isang linya. Paano ba ito naisulat? Sulat-tula gamit ang mga larawan sikaping makabuo ng mga bagong karunungang bayan.